Naaalala mo ba kung paanong may isang tao na laging bumabalik sa mga panaginip mo? Yung tipong siya at siya lang. Ako, oo. Ako nga pala si Francis, isa akong working student. Papasok ako sa aking trabaho nang may mga nakasalubong akong mga misyonero. Oy, brother, kumusta? Saan po kayo ngayon, brother? Punta ako sa trabaho ko. Ay, papasok pa lang po kayo ngayon. Medyo ano na, tanghali na po, brother. Pero mga missionaries po pala kami ng ang simbahan niya sa Cristo ng mga banal sa mga pumili po kayo sa inyo. Ay, ngayon pala kayo nakakita po ng katulad namin. Kaso lang may pasok pa ako eh. Ay, may pasok po yung mga Tatrabaho baka mali pa ako po eh. kayo ngayon, no? Saan po ba kayo nag-Lord po ngayon, brother? Sa ano po, call center. Ay, nag-concentrate po kayo. Malayo pa, brother. Isang oras yung biyahe. Isang oras pa. Anong oras po papasok ninyo ngayon, brother? 6:30 po. 6:30. 5:30 na nga eh. Pero ano po pala ang pangalan niyo? Francis po pala yung pangalan ko. Brother Francis, nice to meet you po. Ako po pala si Elder Angoluan po, brother. Ano po ako, Olongga po. Ako po na si Elder Layo ah. Mendoza, taga Iloilo. No? Iloilo po. Actually, hindi po talaga kami taga dito po, brother. So kami mga missionary, naglilibot po talaga kami dito, nagtuturo sa mga tao po. Siguro napapansin niyo kami ba na paikot-ikot kami dito, no? Parang ngayon ko lang kayo nakita eh. So kami po pala, brother, nagtuturo po kami patungkol kay Yesu Cristo. Yan po yung ginagawa po namin. Meron na po ba kayong parang pamilya, sariling pamilya? Wala pa. Ay, wala pa. Pero nag-aaral ako. Ay, harap. At the same time, Tapos nagtatrabaho. trabaho, no? Pero dito, nakita niyo po ba ito, brother? Hindi pa. Kasi alam namin na mapasok pa po kayo, no? Pero siguro mag-iwan lang kami ng aklat. Okay na po ba ito? Iwan po namin sa inyo. May bayad ba yan? Hindi, wala siya. Brother. Libre lang siya talaga. Pero yung bayad niyo sa amin, gusto namin na mabasa niyo po siya. At matapos Pwede po naman. ninyo agad. Grabe naman. Mahilig po ba kayo magbasa, brother? Sakto lang. Sakto lang. Siguro kapag kapag wala kayong ginagawa sa trabaho niyo or sa school, di ba? Kapag medyo alam niyo, parang recess, ganyan. Pwede niyo siya basahin kapag gusto niyo siya basahin. Kasi maganda po yung nakapaloob po dito, brother. Kung mababasa niyo po dito, sa pangtipan ni Yesu Cristo. So itong aklat po, nakasentro po talaga siya kay Yesu Cristo. Para mas makilala po natin siya. No? Kasi isipin natin, di ba, minsan, pamilya tayo kay Yesu Cristo po, di ba? Minsan isipin natin, gaano kaya kahalaga siya sa buhay natin? Bakit kaya kailangan kilalanin natin siya, di ba? So dito po natin siya mas malalaman. Kung paano po siya makakatulong. Sa buhay natin ngayon, syempre, alam ko, pagod na kayo sa trabaho, pagod na kayo sa school. Pero mahanap niyo po yung pahinga po dito. So kung patotohanin yung sinabi ng kasama ko, masaya po kami ibigay sa inyo, Brother Francis. At masaya po kami na next time po ay makapag-visit po kami sa bahay po ninyo. Saan po pala kayo nakatira? Ano sa may ano? Sa may block na bahay. Black na bahay. Black na bahay. Anong araw, anong madalas po na parang free time po ninyo or sabihin po natin day off po ninyo sa trabaho? Siguro ano, Sabado ng hapon. So siguro, ngayong Sabado, brother, okay lang po ba makapunta po kami para mas may bayagi namin ito aklat na ito. Pag nakita niyo ako doon. Sige po, brother, baka malate pa po kayo. Francis po, no? Ano po? Esguera. Esguera. Sige, Esguera. Francis Esguera. Brother Francis, ilan po is trabaho po ninyo? Ingat po kayo mga sir. Dito. Sige po, brother, ha? Ingat po. Aklat ni Mormon. Ah, mga Mormons pala sila. Kumusta po, brother? Nabasa niyo po ba yung Mormon? Or aklat ni Mormon po? Hindi po eh. Busy. Sayang sa ano po, no? Na-busy tayo sa school po, no, brother? Saka sa trabaho din. Trabaho din. Kahit ano, hindi niyo siya nabuksan kahit isang page, ganyan. Tinignan ko lang. Yung mga picture, no? Nakikita niyo yung mga videos ko na. Sa mga picture po na nakita niyo yung mga katanungan. Actually, hindi talaga ako pamilyar sa mga picture dito. Pero ito, siyempre si Jesus Christ. Pero ngayon, Brother Francis, masaya po kami ng mga pagbahagi sa inyo kahit hindi lang patungkol sa akin. Bakit kami nagbabahay-bahay para magturo patungkol sa Kristo.
At siyempre, sisimulan namin siya ba din sa may pakilala kung ano nga ba itong aklat ni Mormon. No? Para mas maging familiar tayo kung saan siya nanggaling, ano yung mga nilalaman niya, ano yung mga kwento niya. No? Hindi natin mas maintindihan talaga kung sino si Yesu Cristo, no? At sino siya sa buhay natin. So okay lang po ba din kung mag-pray tayo bago namin siya ipakilala. Pwede po. Sige. Ako na lang po yung mag-isal po sa atin. Alam po namin, brother, na yung pangakong biyaya ng Diyos kapag sinunod po ang Panginoon na si Kristo, na magkakaroon po kayo ng buhay ng walang hanggan. At makakapunta po kayo sa pinakamataas na kaharian po ng inyong handa po para sa atin. At ayun yung Celestial Kingdom. At masaya rin po kami na kaming lahat. Yung goal po namin ay makapunta po sa Celestial Kingdom. May sasagawa po natin yun sa pamamagitan po ng Kristo at ang pagsunod po natin sa Kanya. Gusto ko rin bumagpatotoo po ba din na ito po yung plano po ng Diyos para sa akin. At gusto ko po patotohanan na dito po natin mas mararamdaman kapag sinunod po natin yung mga binahagi po namin ngayon, yung mga kinakailangan po natin gawin. Dito po natin mas mararamdaman yung tunay na kaligayahan. Na hindi pa natin nararamdaman sa buhay po na meron po tayo. So po brother, kung handa po kayo, no, matanggapin po itong ebanghelyo, masaya po kami na tulungan po kayo dyan. At matanggap niyo po yung mga biyaya po para sa buhay po ninyo. Kasi minsan ito yung plano po natin, di ba? Meron tayong plano sa sarili. Nakikita po namin yan sa inyo po. Pero yung plano po ng Diyos para sa inyo, sobrang maganda po siya. Kaya kung susundin niyo po ito, alam po namin na mas magiging maganda po yung buhay po na meron po kayo. Kaya gagawin mo po ba, brother? Kasi hindi ng halimbawa si Kristo na magpabinyag sa taong may tamang kapaligad. Sige po. Masaya po kami, Brother Francis, na marinig po dito sa Pilipinas. Masaya rin yung Diyos. Siya po yung sobrang saya. Kaya gagawin niyo po ba siguro mag-set po kami ng schedule. So hindi po siya bigla na bukas may binagad kayo. Siguro mag-set po kami ng schedule. Pinakamaganda para sa inyo, mas mapagandaan po ito. Siguro sa darating na September 30, ba din na? Kasi nagsasagawa kami ng pagbibigyan po dyan. So, masaya po kami na tulungan po kayo sa araw po na yun, brother. Pero yung invitation po namin is gagawin niyo po ba na ihanda din yung ating sarili po para po sa araw po na yun. Sige po mga elder. Anong araw po yun? September 30. 30. Anong oras? 9 a.m. May mga tanong po ba kayo? Wala na. Alam po namin totoo yung mga bagay ng Diyos sa mga Kristo. Amen. Amen. Naniniwala po ako na yung simbahan na ito ay totoo po siya. At naniniwala po ako na kung meron po tayong pananampalataya kay Kristo, magagawa po natin yung mga imposible. Katulad ng tinuro ng mga missionary sa akin. And sobrang saya ko po na nabinyagan po ako ngayon. At sa pamamagitan po ng mas lumakas pa po yung pananampalataya ko kay Kristo. At ako po na lahat ng sinabi ko ay totoo sa pangalan niya sa Kristo. Ayun, welcome sa activity natin, no? So, masaya kami nandito kayo lahat, no? Pero may isa kaming i-present sa inyo kasi yung isang YSA natin, no? Nakatanggap na siyang call. Sino kaya yun? No? Sino kaya yun? Ayun. Ayun, tawagin natin si Kuya Francis, no? Para mabasa yung kanyang email. So kaya siya na-assign?
Elder Esguera. You are hereby called to serve as a missionary of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. You are assigned to labor in Philippines Baguio Mission. Elder, easy na. May appointment pa tayo. Wala na. Ayusin mo yung necktie mo. Sige, sige. Alas 10, kila Brother de la Cruz. Okay. Dito na yun, Elder. Dito na, dito na. Tao po! Ako po. Tao po! Hello, sister! Good evening. Kamusta ang mga elders? Ayos lang po. Ano ba yung pag-lingkod ko sa inyo? Alam niyo po ba na babalik kami ngayon? Oo, sa Book of Mormon. Opo. Nagbasa po ako. Tuloy. Hindi ko kayo mga elders. Sige, sister po. Thank you, thank you po. Kasi siya na po kami sa bahay namin kasi magulo po. Alam po Kasi sister. nakarating lang po namin. Kaya rin ko nga ayos yung bahay. So sister, naalala niyo po ba yung tinuro namin sa inyo about kay Joseph Smith? Opo. Ito po. Si Joseph Smith, nalaman po yung ano po yung katotohanan ng book of Mormon. So saan po sister yung nabasa niyo dito sa book of Mormon? Pwede mo naman. Ano ba sa'yo? Ano ba dito po? Ito po yung pinabasa namin sa inyo ngayon. At dito niyo po nabasa yung pangalan ni Joseph Smith. Napapatotoo po ako sa lahat ng sinabi ng kasama ko. At naniniwala po ako na yung aklat ni Mormon. Magpapatotoo po siya kay si Kristo. At alam ko po na kung babasahin po natin siya at babasahin niyo si Kristo at i-apply sa sarili niyo yung mga tinuturo sa aklat ni Mormon. Alam ko po na mas makikilala niyo si Yesu Kristo. Ayun po yung promise ng aklat ni Mormon para sa atin lahat. Heavenly Father, Yun lamang po, Ama. Mahal na mahal po namin kayo. In the name of Jesus Christ. Amen. kumusta ka na? Papawin ka lang po ng Anong dito ka, nagpapakilala ako sa'yo. Ay, okay lang po. Single pa naman po ako ngayon. Tamang-tama, papakilala ko sa'yo. Maganda siya. Ayan, ang gusto ko. Kulit ka, tamang-tama. Francis, Elizabeth si Francis. Kakauwi niya lang sa mission. Sige po. Sister,
Sige po. See you next time. Ako rin po. Sige po, pasok na din Ay, kami. dito rin naman po ako. Ano yung siya pakilala mo sa akin? Si Elizabeth. Grabe naman, nagulat ako, pero Ang ganda niya, no? maganda pwede. Kamusta ka naman? Nakauwi ka na ba? Oo, kakarating ko lang. Ikaw? Oo, nasa bahay na rin ako. Kanina pa nga kita gusto tawagan eh. Kaso baka nakakastorbo ako sa'yo ngayon. Hindi naman. Okay nga yun eh. Nagkausap tayo, tumawag ka pa. Ayun, buti na lang. At least, narinig ko boses mo bago ako matulog. Grabe ka naman. Sobrang bolero mo naman. Di naman ako nabobola. Totoo yun. Nakakagaan nga ng pakiramdam pag nakakausap kita eh. Naku, baka masanay ako dyan ah. Okay lang. E di sasanayin kita. Loko ka talaga. Sige na, late na. Matulog ka na. Oo, sige na. Basta, ingat ka palagi ah. Sige, good night. Good night. Oh baby, baby, baby. Hala! Ano ba yan? Malas naman oh. Hello. Hello, Bet. Pasensya, malilate ako ngayon. May problema kasi. Nakatapa ako ng tae. Pero, lilinisin ko muna itong sapatos ko. Pero, pupunta pa rin ako dyan. Hintayin mo lang ako. Ay, nako, ang malas naman, oh. Matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo, eh. Alam pa naman naliligaw pa lang ako, pero mahal mo mahal. Ano pala yan? Ay, hello po, Bishop. Kamusta? Ay, saan po? Ako lang. Ay, sorry. Sige. Ay, sige po. Pero ayun niya, Elizabeth. Mahal. Sige po, hello po, Bishop. Ano ba yun? Elizabeth, mahal na mahal kita. Payag ako magpakasal tayo sa temple. Ha? Oo, payag ako magpakasal sa'yo. Hindi laging madali. May mga gabi ng pagod, may araw ng pangamba. Pero sa gitna ng lahat, the covenant path reminds us of our eternal perspective. Kapag nanatili kami sa landas ng Panginoon, kahit mahirap, may lakas.
Kahit mahina, may pag-asa. Sa bawat sakripisyo, may kapalit na peace na hindi matutumbasan ng mundo. Alam namin hindi perpekto ang buhay, pero perpekto ang plano ng Ama. Sa Covenant Path, natagpuan namin ang totoong kaligayahan, ang walang hanggang pagmamahal sa pamilya. At doon, sa piling niya, alam namin forever means eternity. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. How does the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints distinguish and differentiates itself from the rest of the world? Here is the answer. While it is wonderful to see and feel that we all have such a common with the rest of the world in the regards to families, only we have the eternal perspective of the restored gospel. What that restored gospel brings to a discussion on marriage and family is so large and so relevant that it cannot be overstated. We make it a subject of eternity. We take the commitment and the sanctity of marriage to a greater level because our belief and understanding that families go back before this earth was, and they will go forward into eternities.